Well, ito yung reality sa mga nagbaboxing. Sabi nila, 80% sa nagbaboxing hindi marunong sumipa. Totoo ba? Uwi ko lang ng bahay. Konting tip mo. Alam mo, kung nagbaboxing ka, hindi yung puro suntok lang yung alam mo, dapat marunong ka sumipa. Siyempre, sasabihin ng iba, hindi ko naman kailangan yan eh. Pero kailangan mo talagang matuto yan. Isa yan sa mga reality. Kaya lahat ng mga estudyante namin, tinuturuan din namin silang lahat na sumipa. Ano ba yung mga advantage kapag marunong ka sumipa? Alam naman natin na yung leg is the largest muscle sa katawan natin, di ba? Kaya pag lagi mong ginagamit yan, mas mataas yung energy consumption yan. At syempre, yung cardio mo, mas nakakahingal. So meaning, tataas yung cardio mo. So kapag sumisipa ka, mas mataas yung cardio mo. Para ka nag-leg day niya. At pampabilis din ng agility yan. Kaya napakahalaga na matuto kang sumipa. Makikita mo yung difference niyan. Syempre, pagdating naman sa laban, huwag mo naman sipain. At yung higit sa lahat, darating ang araw, magagamit mo rin yan. Paano? Kapag nagturo ka na balang araw, syempre magka-transition ka into Muay Thai and kickboxing. Nakakahiya naman magturo ka paano sumipa na ikaw mismo hindi marunong sumipa, di ba? Kaya napakadami kong kilala na boxer na nagta-transition into Muay Thai and kickboxing para source of income na rin nila yan ng pagtuturo eh. Syempre, dapat marunong ka din ng basic kung paano yung sumipa. So, basic, tara, turuan kita kung paano. Ito yung mga basic na combo na dapat na malaman mo at matutunan mo. Basic lang to. Siyempre, yung dapat unang matutunan mo, basic na jab straight. Marunong ka na nun, siyempre magdadagdag ka ng isa, makukumbay mo siya sa isang punch. Matututo ng combination na hindi common. Halos lahat naman sanay na sumutok, diba? Kaya dadagdagan mo na ng sipa. Pag sisipa ka, siyempre, doon muna sa pinakamababa, sa legs muna. Siyempre, hanggang matuto kang sumipa ng mataas. Tandaan mo, bawat sipa mo is mag-iwan ka ng isa, huwag kang magpaiwan ng open. So, dumating yung time na kayang-kaya mo na mag-combine. Magko-combine ka is left, right muna. Sa isang way lang, para mas madali kang matuto. Sa isang ikot na kung clockwise lang. Pero tatandaan mo lang lagi, dapat aware ka sa form. Huwag mo isa-sacrifice yung form mo. At syempre, huwag ka magmamadali. Always practice in slow pace lang. Para pag dumating yung time na komportable ka na sa galaw mo, makakagawa na ng mga kombinasyon na gusto mo. Syempre, dyan nagagana yung utak mo kung paano ka magawa ng sarili mong kombinasyon. At ang pinakamahalaga, kaya mo ng dugtong-tugtungan yan. Pero pag marunong ka na, pwede ka na magdagdag ng elbow tsaka ng knee. Ganun, halos kompleto ng arsenal mo. Gagawa mo na yung mga bagay na di mo akalain na kaya mo pala. Ito nga pala yung huwag mong kakalimutan. Yung tinatawag nila na rapid kick. So, kasi matututo ka na sumipa ng tama. Tututo ka ng sunod-sunod at ang cardio mo is tataas lalo dito. May ginagawa namin to, una mo na 20, sunod 30, sunod 40, sunod 50, na sunod-sunod. In this way, matututo ka ng rapid. Magiging manina lang sa iyo ang pagsipa. Ayos ba yun?